Kayo lang po kasi sa panel ang naging witness eh. May binagit ka natin mga ibang panel ko na badgering ang ginagawa sa mga witness. Were you bothered ng badgering? Well, tingin ko naman nasagot ko, no? They tried to impeach my testimony. Gusto tayo, kinonfuse tayo, nililito tayo, pero bumabalik pa rin tayo dun sa totoong istorya eh. Wala naman kasi tayong sasabihin doon na hindi natin alam at hindi natin masusuportahan ng ebidensya na documentary man or testimonial evidence or object evidence. So, kompleto naman. I think yun, paulit-ulit eh, hanggang sa dumating na sa punto, ako na yung nagbigay ng ruling na as and answered na eh. Director, as a former witness, anong maipapayo nyo sa mga succeeding witnesses? Kanino sila dapat matakot? Sa abogado o sa judge? Matakot siguro sila kung magsisinungaling sila. Baka una-una dapat matakot kayo sa Diyos at sa taong bayan na sisigilin kayo eventually kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Just tell the truth. Do not deviate from the truth. Kasi kung totoo yung kinikwento mo, sinasabi mo kahit ilang ulit ibalik-balik or paikot-ikutin, kahit sandalin yung katanungan, yung totoo lagi yung lalabas. Kay Director Matibag po. Sir, recently merong kumalat na mga casket no, dito sa Metro Manila. Meron na po ba tayong... Yung mga kabaong? Actually, hindi ko na-monitor yan. Pero may nakita akong casket noong time na busy sa yung mga rally-rally. Pero whatever it is, siguro I have to check it. Saan ba yan? Actually, I was not informed of that. So parang siguro PNP because it's a local law enforcement matter. No? Sir, since nasa labas po ng bansa si Congressman Levista and expected din po siya to appear for impeachment, ano po kaya yung next step natin if ever na hindi man siya dadalo dahil sa subpoena? Senator Loren? Ay, sorry. Congressman Levista, sir. Mag-appear sa NBI? Apo. No? No, sabi ko nga kanina, no, may lawyer naman siya. And kung hindi siya mag-appear, I think that will be his last opportunity na binibigay namin. And we have enough evidence to conclude yung aming investigation on this matter. Kompleto na yung ebidensya namin dito. We're just giving a chance to Kong Jing Paras, to Kong Libiste, and to 4 lawyers na sinampina namin for them to give their side of the story para kompleto yung aming pagbabasihan. Although, based on the evidence that we have, okay na we can come out with a conclusive na at saka solid na conclusion dito sa aming ginagawa. Ano po yung kaso? Anong conclusion? Trafficking? Yeah, we're looking at the obstruction of justice, perjury na ginagawa niya o kaya yung ng pag-encourage mo to bear false witness, may mga ganun yan. And pinapaaral ko yung angulo ng human trafficking because of the nature nung personalities na involved. So, iba't ibang kaso. Iba pa yung sinasabi ni Secretary John Vic kasi we are coordinating also. They're also developing a case on this one. So maliban po doon sa human trafficking, na binanggit yung mga iniimbestigahan nyo, nakuha yung mga impormasyon doon sa investigation, available po yun, ano? Yun lang human trafficking ang hindi. Yung human trafficking side depende on the participation at nature ng human trafficking. So ngayon, si Congressman Paras po ba ay kasama sa iniimbestigahan sa human trafficking? Ano pa lang, yung kay Kong Jing Paras na yan, yes, kasama sa iniimbestigahan on all other cases na binanggit ko. And human trafficking is an angle na tinitingnan din namin. Yung pong kay Congressman Leandro Leviste, kasama po ba siya sa angulo ng human trafficking? To be very honest dun sa kay Congressman Leviste, as of now, yung ebidensya sa kanya is that testimony nung dalawa based sa sinabi ni Congressman Jing Paras. So we need additional evidence. But just the same, we have to ask him to give his statement on the matter. May tanong po ako dyan, Director. Since ito'y usapin ng kaso ng human trafficking, allowed po ba ang NBI na kalikutin yung bank records ng mga nasasangkot dito? Yes, in all cases, ang NBI po, as a matter of investigation, we can have access to AMLC. But for purposes opening yung mga transactions, there should be a predicate crime filed already para po may present ang mabuksan. Pero for purposes of case build-up and investigation, hindi lang sa human trafficking, all other cases, pwede po namin ma-access yan.
So after filing this case, saka lang po niyo ma-access yung kanilang mga bank records. We can already access the records during investigation, but we can make use of the evidence kung mapile na po yung yung krimen po. Sabi sabihin po, hindi niyo isa sa publiko kung ano man ang makuha. Hindi ba po? Wala po. Director, kumusta na po yung kaldero? Binuksan na po ni Senator Ping Lacson yung kaldero. Maraming lumabas. Well, ongoing po. Just yesterday, yung dating, yung ating pong chairman ng PSC was in our office yesterday, si Chairman Pato, to give his statement and to provide us documents. Yung po mga dating official din ng PSC at POC, nagpunta rin po sa amin to provide. It's progressing very well. We're gathering enough evidence. Ang unfortunate lang dito, yung pong mga directors ng PISGOC, hindi po sila dumalo, padala ng abogado. Pero even if they will not attend, we have enough evidence also to make a reasonable and logical and legal conclusions on the matter po. Ipatatawag rin po ba si Senador Alan Cayetano? If there is a need to call him, tatawagin po natin. Pero kasi ang question naman na malaki sa kanya kasi, and I think there are lawyers here in the room who can agree with me na you cannot be a chairman of the board or of the company or an NGO or a foundation without being a member ng board of trustees or board of directors. It's very unusual that he is presenting himself as the chairman, pero in any document coming from SEC, yung pinaka-updated na at saka binalikan namin yung pinakauna, he was never a member of the board of trustee ng PISGOC. What happened was he was appointed as an interim chairman by POC and PSC with the instruction and a mandate to incorporate PISGOC. So nung na-incorporate yung PISGOC, if he wants to retain to be the chairman, he should be part of that foundation. Pero hindi po, but he continued to represent and operate himself as the chairman. Although on record, ang parang pinakang CEO doon is itong si Tats Susana, who happens to be his PE teacher in high school. So we are checking in all the angles. Kung hindi naman po kailangan ipatawag, of course, he's a senator. I'm just a bureau director. Ayaw naman natin po siguro mag-overstep doon sa ganun. If we have enough evidence already to make a reasonable conclusion and logical and also legal, okay na po siguro. Apo, Director, yung sagot nyo nagbigay pa ng katanungan sa isipan ko. So kung siya in-appoint as interim chairman na ang mandato ay buuin yung board of trustees. So, are you saying na minimisrepresent niyang sarili sa pagpapakilala ng chairman samantalang si Ginoong Tatsu Sara ang chairman talaga? Well, sa amin po mga lawyer, tawag dyan, ultra vires act . So anything that ultra vires that is illegal or hindi po valid, so there will be a lot of issues na pwede pong sagot. Kaya nga po pinapatawag natin si Mr. Susara for him to shed light on the matter. Baka naman po merong special delegation sa kanya na parang anong tawag dito, honorary chairman. Baka may ganun po. Apo, can that quote-unquote misrepresentation save him sa pananagutan? Hindi. Sabi ko lang chairman, pero hindi ako chairman, kaya wala akong pananagutan sa ginastos ng PISGOC. Well, depende po sa ebidensya po na lalabas. Well, may platform po, kilalang platform which I don't want to mention. I think mababasa niyo naman na ano doon, nakasama itong mga to, yung mga personalities, no? So, medyo, yung tanong niyo naman po, if you will notice yung operations po ng NBI with human trafficking, napakarami po. Si Congressman Mike Defensor lang naman nagsasabi na siya lang yung tinatarget . Pero if you will look at the records of NBI, marami po kaming operation ng human trafficking because we're very strict on that one. Kaya nga kahapon, somebody sent me a photo na yung mga pala dyan, kilalang mga club dyan sa Quezon Avenue, they're already signify their intention to close. Parang nagbigay na sila ng mga separation pay. And I think because of our campaign against human trafficking, so tingin ko, I consider it a success . Kasi marami yung nagpaparating sa opisina ko na nag-ano na proteksyonan, na
wala po tayong tinatanggap na ganyan. So there is a chilling effect already on our campaign dun sa human trafficking. From the time na na-read namin yung Chicago ATV, tapos yung mga iba-iba po pa naming grade in Pasay, in Parañaque, Caloocan, pati po sa mga nearby provinces. So regularly meron po kaming ganyan. Kaya tingin ko very effective po yung campaign ng NBI against human trafficking. At ito, isa lang po dun sa mga kampanya na nagkataon, meron palang mas malaki at karugtong po na storya. Well, ganito po yun, no? Actually, na-branch siya na honey trap, no? But just to set the record straight, ganito po yan. Kaya yung parang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix-up. Ang sinasabi ko na mix-up, there are nag-cover na, I don't blame the media who covered it, na ang akala, yung 5 babae na na-rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay ES Recto. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang, pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is yung 5 na yon ipapain kay ES Ralph Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation, kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad dun sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body-worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking dun sa dala-dala niyang babae at ni-rescue na yung babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na may ang exactong words, meron po ba itong kinalaman doon sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto? Senator pa yung ginamit. So na-alarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, Sir, may binabanggit po dito ganito, kunento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na, may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si ES Ralph Recto, na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawa ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So ano ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito, May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang nagbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras, na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si alias Ken. Yun naman pong sa kaso po nila Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11
At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na pong pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayo iba pang mga ebidensya. Yun po yun. Sino po yung mga 4 na abogadong yun? Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ha? Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners nung ano. Yung 2 naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood na to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira ng paragi. So, bakit ngayon very ma'am siya, very quiet? So, ito lang tanong ko. Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong alias Ken? At wala kayong planong gawin ganon. Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalong. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time lalabas natin na yung mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo ron, nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time. Pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami case build-up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspektong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin niyo muna yun. And pagtapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May Memorandum Circular 48 po ang DOJ eh, na pag ongoing yung investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan, yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari teka, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahin ng istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon siya. Well, unang-una na yun, violation ng oath yan, saka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag lang duman sa proseso ng disbarment, isupo na nila yung lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po ba'y voluntary niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigyan niya. So, ano po siya? Represented by counsel. Assisted siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas po sa napabasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malalaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador? Meron po ako nakita, hindi alias, mga pangalan na talaga. Pero wala po si Kong Teddy Ridon doon. Wala po. Abay po itong kaibigan ko na to. Director, may pangalan ba kayo sa cellphone ni alias Ken? Hindi po ako kilala. Pumunta po sa opisina ko eh. In-interview ko po siya mismo. So actually,
he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin. Hindi po niya kilala personally. Gaano po karami ang nakita niyong mga VIP dun sa cellphone nung Hindi ko po, LSK? hindi ko pa po na-scan siya kayo naman. Parang doon kayo interesado. Tsaka hindi naman siguro krimen na masama yung pangalan nila ron. Ano? Kaya lang, siyempre, pagdududan. Titignan ko po kung nandun yung pangalan ninyo. Sige po. Gusto ko lang itanong sa inyo kung meron na ba kayong idea itong sa issue ng honey trap, kung may kinalaman ba ito sa dating senador bilang ES o may kinalaman ito sa local politics? Well, yung malinaw na sinabi ng Alliance Gen, ang statement ni Kong Jing Parax nung magkakaharap sila, doon kung saan sila nag-meeting, ang sabi, may kinalaman to sa sa eleksyon, sa local politics sa Batangas. Tapos, may dugsong pa na parang sinasabi, masamang tao to, yung mga pera sa bayan. So, yung pagkuha sa pera sa bayan, corruption, sinasabing ganun. So, it could be a combination based on that. Kasi hindi naman natin may kakaila. Primus inter pares, ang ating executive secretary is the little president. So anything that will create a black eye or a stigma to the executive secretary will also be somehow affect the entire administration. Kaya yun yung tinitingnan nating anggulo. At the presence also of the players on the other side, Congressman Libiste, Congressman Paras, at saka yung law office na ginagamit, makikita natin na there could be a bigger plan na ginagawa natin. But whatever it is, whether big or small, illegal yung ginawa nila may kailangan pananagutan. Kasi kaya ako nasasabi na ito ng ganito, I think I have enough evidence to file charges against the individuals na involved dito. Itong si Alias Ken po, was this the first time na merong ganitong modus ito? Number one. Number two po, si dating Senador Recto, meron ba silang ugnayan previously nitong Ken? Meron bang ganon, link sila? There is no indication na ganun based sa statement ni Alias Ken. Tsaka nung si Alias Jen mismo sinabi niya, hindi ko naman po talaga kilala pa si Senator pa nga tawag Senator Ralph Recto. Alam ko lang, asawa po siya ng governor, nung binanggit na ganun. So, walang indication. Ano yung isang question yung tungkol sa... Wala. Yung kung may record na si Alias Ken, actually, there is a report that parang 10 years ago, there's already a record with the National Bureau of Investigation. Nung nalaman ninyo yung mga palitan ng mensahe, gaano kalaki yung ganitong usapin ng prostitusyon? Kasi pinapanggit ko silang mga bulong-bulungan, mukhang nag-aartista daw yung tatlo. Well, may platform po, kilalang platform which I don't want to mention. I think mababasa niyo naman na ando doon na kasama itong mga to, yung mga personalities, no? So, medyo, yung tanong niyo naman po, if you will notice yung operations po ng NBI with human trafficking, napakarami po. Si Congressman Mike Defensor lang naman nagsasabi na siya lang yung tinatarget Pero if you will look at the records of NBI, marami po kaming operation ng human trafficking because we're very strict on that one. Kaya nga kahapon, somebody sent me a photo na yung mga kilalang mga club dyan sa Quezon Avenue, they're already signify their intention to close. Parang nagbigay na sila ng mga separation pay. And I think because of our campaign against human trafficking, so tingin ko, I-consider it a success Kasi marami yung nagpaparating sa opisina ko na na proteksyonan, na wala po tayong tinatanggap na ganyan. So there is a chilling effect already on our campaign dun sa human trafficking. From the time na na-read namin yung Chicago KTV, tapos yung mga iba-iba po maraming grade in Pasay, in Parañaque, Caloocan, pati po sa mga nearby provinces. So, regularly, meron po kaming ganyan. Kaya tingin ko, very effective po yung campaign ng NBI against human trafficking. At ito, isa lang po dun sa mga kampanya na nagkataon, meron palang mas malaki at karugtong po na storya. Director, halimbawa, ni yung binagit ninyo na matawag ko doon sa nasa Quezon Avenue. Yung mga club, ayun. Yung mga club ni Ray, yung po bang mga lalaki doon, kasama sa kinukulong?
Pagka po kayo ay identified na tumatangkilik, meron po din po liability yan. Kung ma-establish po, halimbawa, yung arrest ko, sinabi na itong personal na dito, siya yung kasama ko dun sa kwarto, ganito yung ginawa namin. So, dadalhin din po namin. May responsibility rin po yun. Katunayan, yung sa KTV nga po, yung meron po tayong kinasuhan doon ng mga patron, yung mga nagtatangkilik po. Opo. At yung pong babae, sa batas po ba sila po ay ano pananagutan o sila ay tinuturing na biktima? Sila po itinuturing na biktima and they will be turned over to the social worker po. So yun po ang rason kung bakit dito sa so-called honey trap, walang kaso yung mga babae. Wala po silang kaso. Pero yun naman po doon sa isang istorya na yun, hindi rin po sila masasamang makakasuhan dahil sila nga po yung nagbulgar doon sa plano. Direct, isang tanong na lang po. Balik po tayo dun sa solar, dun sa Mag-ina. Dun sa nakaraang buhay po ninyo, naging very much involved kayo sa industriya ng kuryente. More or less po, yung pasikot-sikot niyan, kabisado ninyo. Dun sa kaisipan ng maraming Pilipino sa ngayon na nakakaunawa nitong isyong ito, may basihan ba yung pagtingin dun sa Mag-ina na parang nabudo lang taong bayan kung paano nila na-corner itong deal na ito? Well, hindi naman po ako directly involved dyan. No? I was with the Department of Energy as a attached agency. I was the president and CEO of the National Transmission Corporation. Somehow, meron naman po background, but from what I recall, from what I remember, that was the time na nag-i-issue ng mga area for development of solar power plants. So there are areas that I identified. So, ang nangyayari doon sa mga areas na yan, there should be an application. That is my recollection. So, parang nangyari, na-applyan lahat, na-prangkisahan lahat. So, there was a discussion at that time if it will violate the Philippine Competitive Commission law. So, meron po mga ganun na issue. At, of course, not to mention na pag nag-award po kasi ng tinatawag na service contract, that's what you called it, may period po yan. Ito doon ang gagaling yung DOE right now, sila Sec Sharon Garin, na yung period na yun, hindi mo na-comply. If you were not able to comply that period, you will be penalized. Kasi meron po tayong tinatawag na Philippine Energy Plan, PEP. So yung PEP na po yun, naka-program po yun for a long term eh. Na kailangan ma-comply lahat yun. Otherwise, if you will not comply it will resort to an electric crisis. And lumalabas, based on the investigation, there are penalties being assessed by DOE because they were not able to comply their commitment to deliver certain amount of megawatt. Meron pong megawatts yan na nino-comply. At pag hindi mo na-comply yan, magpe-penalize ka. Dahil nasira yung PEP mo eh. So the DOE again, together with the other stakeholders in energy, magpaplano silang panibago. So lumalabas po rito, I think there were 20 plus awarded to him na walang natapos except that naibenta yung apat to other stakeholders. So, those are legal issues eh. Pero doon naman sa issue ng ombudsman, I think tinitingnan ni ombudsman dyan is yung effect. Kaya nakita ko yung statement na kung na-resolve sana yan, baka yung energy natin, yung electricity natin will be cheaper. Tsaka clean. Because that is solar eh. Pero yun nga, dahil hindi nakapag-comply, so si ombudsman na yung maglalagay ng connection dyan kung bakit nagkaroon ng criminal responsibility because at that time it was awarded, Senator Ligarda was in the Senate. I'm not sure if she's a member of JCEC, the Joint Congressional Energy Committee. But what I recall, she's a finance, noon, yun yung sinasabi lang ni dating Congressman Atienza. At the time when this deal was perfected, chairman po si Senator Loren ng Finance Committee ng Senado. Pero meron pong kumakalat na mga bulong-bulungan na ewan ko kung kasama rin ito sa investigasyon ninyo na merong di umano parang mga kasapakat o kasabwat ng mga malalaking tao dun sa previous administration na kabahagi nitong elaborate plan na ito. Ito po ba ay bahagi ng investigasyon ng NBI? Wala pa po kami doon sa investigation because we don't want to overstep the powers of the ombudsman who's already been doing it. But if we were be asked by
the ombudsman to help them or will be deputized, we will be more than willing to do so. Ngayon, dun sa sinasabing may mga kasapakat ba yan, of course, hindi naman po ma-aprobahan yan. Whether willingly or unwillingly nakapag-participate na na-award yan, kung tayo po public officials, talagang may pananagutan tayo kung nabigyan natin ng pabor ang isang grupo na nag-amount to a violation and a disadvantage to the government and to the public po. Apo. Director, itong issue ng solar na to, maraming succeeding mga corporation na na-involve dito at naibenta na. Iba ang may-ari. Tanong ko po sa inyo, paano yung bumili? Matuto na ba sila ng buyer in good faith? O dahil, well, nakabili ka ng nakaw, edi ibabalik sa tunay na may-ari yan. Napunta na akong pagiging director ko sa energy. Hindi po, kasi yung tanong ko Hindi, tama naman yun. Biro lang po. Hindi, alam nyo po, siyempre kung nabili naman yan, kami naman, from legal point of view, pag bumili ka, you are just buying into the rights eh. You cannot have more rights doon sa binilan mo. You're just stepping to the shoes nung binilan mo. So ngayon, kung ano yung commitment nung binili mo, yun din yung commitment mo. Except that, of course, kung ikaw na yung may-ari, let's say, company A already steps into the shoes of doon sa company na nagbenta, they can renegotiate with the other party kung ano yung gagawin nila. Pero if those will be subject of investigation, of course, we are the primary investigating agency. We will be more than willing to do so. To Attorney Matibag, sir, clarification lang po. Tama sir, no, si alias Ken, he tagged the 4 lawyers who will prepare the affidavit to be used ng 5 rescued girls. Okay. Hello. Sir, yun pong si alias Ken, siya yung nagtag doon sa 4 na lawyers na binabanggit. Nagtag. Doon sa 4 na lawyers who will prepare the affidavit to be used ng 5 rescued girls. Hindi lang siya. Okay. Marami tayong testigo. Okay. Yun lang sir. Kay Director, kayo lang po kasi sa panel ang naging witness eh. May binagit ka natin mga ibang panel ko na badgering ang ginagawa sa mga witness. Were you bothered? Ng badgering? Well, tingin ko naman, nasagot ko, no? They tried to impeach my testimony. Gusto tayo, kinonfuse tayo, nililito tayo, pero bumabalik pa rin tayo dun sa totoong istorya eh. Wala naman kasi tayong sasabihin doon na hindi natin alam at hindi natin masusuportahan ng ebidensya na documentary man or testimonial evidence or object evidence. So, kompleto naman. I think yun, paulit-ulit eh, hanggang sa dumating na sa punto, ako na yung nagbigay ng ruling na as and answered na eh. Director, as a former witness, anong maipapayo nyo sa mga succeeding witnesses? Kanino sila dapat matakot? Sa abogado o sa judge? Matakot siguro sila kung magsisinungaling sila. Baka una-una dapat matakot kayo sa Diyos at sa taong bayan na sisingilin kayo eventually kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Just tell the truth. Do not deviate from the truth. Kasi kung totoo yung kinikento mo, sinasabi mo kahit ilang ulit ibalik-balik or paikot-ikutin, kahit sandalin yung katanungan, yung totoo lagi yung lalabas. Kay Director Matibag po. Sir, recently merong kumalat na mga casket no, dito sa Metro Manila. Meron na po ba tayong... Yung mga kabaong? Actually, hindi ko na-monitor yan. Pero may nakita akong casket noong time na busy sa yung mga rally-rally. Pero whatever it is, siguro I have to check it. Saan ba yan? Actually, I was not informed of that. So parang siguro PNP because it's a local law enforcement matter. No? Please, identify yourself first. Hello po. Elijah po, PTV. Kay Attorney Matibag po. Sir, since nasa labas po ng bansa si Congressman Levista and expected din po siya to appear for impeachment, ano po kaya yung next step natin if ever na hindi man siya dadalo dahil sa subpoena? Senator Loren? Ay, sorry. Congressman Levista, sir. Mag-appear sa NBI. Apo. No? Sabi ko nga kanina, no, may lawyer naman siya. And kung hindi siya mag-appear, I think that will be his last opportunity na binibigay namin.
And we have enough evidence to conclude yung aming investigation on this matter. Kompleto na yung ebidensya namin dito. We're just giving a chance to Kong Jing Paras, to Kong Libiste, and to 4 lawyers na sinampuin na namin for them to give their side of the story para kompleto yung aming pagbabasihan. Although, based on the evidence that we have, okay na eh. We can come out with a conclusive na at saka solid na conclusion dito sa aming ginagawa. Ano po yung kaso? Anong conclusion? Trafficking? Yeah, we're looking at the obstruction of justice, perjury na ginagawa niya o kaya yung ng pag-encourage mo to bear false witness, may mga ganun yan. And pinapaaral ko yung angulo ng human trafficking because of the nature nung personalities na involved. So, iba't ibang kaso. Iba pa yung sinasabi ni Secretary John Vic kasi we are coordinating also. They're also developing a case on this one. So maliban po doon sa human trafficking, na binanggit yung mga ini-investigahan nyo, nakuha yung mga impormasyon doon sa investigation, available po yun, ano? Yun lang human trafficking ang hindi. Yung human trafficking side depende on the participation at nature ng human trafficking. So ngayon, si Congressman Paras po ba ay kasama sa iniimbestigahan sa human trafficking? Ano pa lang, yung kay Kong Jing Paras na yan, yes, kasama sa iniimbestigahan on all other cases na binanggit ko. And human trafficking is an angle na tinitingnan din namin. Yung pong kay Congressman Leandro Leviste, kasama po ba siya sa angulo ng human trafficking? To be very honest dun sa kay Congressman Libiste, as of now, yung ebidensya sa kanya is that testimony nung dalawa based sa sinabi ni Congressman Jing Para. So we need additional evidence. But just the same, we have to ask him to give his statement on the matter. May tanong po ako dyan, Director. Since ito'y usapin ng kaso ng human trafficking, allowed po ba ang NBI na kalikutin yung bank records ng mga nasasangkot dito? Yes, in all cases, ang NBI po, as a matter of investigation, we can have access to AMLC. But for purposes of opening yung mga transactions, there should be a predicate crime filed already para po may present ang mabuksan. Pero for purposes of case build-up and investigation, hindi lang sa human trafficking, all other cases, pwede po namin ma-access yan. May tanong ko kay NBI Director Matibag kasi sa lahat ng guest natin, siya lang yung may nagdi-disburse ng confidential fund. Una siguro, kung mamarapatan niyo kung pwede. Magkano po bang confidential fund ng NBI at ano ang napala ng bayan dun sa paggastos niyo ng confidential funds na yan? Confidential, kaya ayoko sabihin, pero gusto ko malaman ng publiko. And I'm telling this para alam ninyo kung gaano kaliit yung confidential funds namin. We have 25 million confidential funds lang every month. Pero just to put it in context, when I arrive, ang average operation ng NBI a month is 80 to 100. Ngayon po, nag-average kami ng 200 to 220 operations every month. And then by 6 months term, nakaka-800 plus operations na po kami leading to arrest and prosecution po ng mga criminals po natin. So kaya kung po binabanggit yan, yung confidential funds, ginagamit po namin yan for co-plan. Yung po tinatawag na co-plan. Halimbawa po, meron kaming operation, yung po kaming, I'll give a specific example. We apprehended 59 containers of illegally imported agricultural products, yung cigarettes po, which amount to about 13 billion. Sa penalties pa lang, kausap ko po yung Philip Morris on this matter, sabi nila, yung per container niyan, yung income dyan, dahil illegally smuggled, mga 30 million ang pwedeng maging income. Yung isang co-plant po namin dyan, yung ganyan po namin na operations, minimum na nagagastos na niya mga 300,000 to 400. Kasi may surveillance po yan eh. Pero can you just imagine, if we have 200 operations a month, sabihin na lang po natin at 200,000 ang aming co-plant per operations, that is already about 40 million eh. So hindi na ho kakasya. Pero we're doing our best na makapag-operate. Meron kaming malaking operations yung sa steel bars namin. Kasi bumibili ho kami ng sample niyan eh. Bibili kami ng sample, ipapatest namin kung pasado sa standard. Millions po yung aming operational funds dyan. Pero yun nga, 25 million. Pero just to include dun sa sinasabi po ni Kong Teddy,
Kami po, hindi po kami gumagamit ng alias. Yung amin pong liquidation yan, kung sino yung tumanggap na aming ahente or informant, ipinipirma po. Yung pong confidential, to us, ang treatment yan, hindi dapat na isasabit namin for audit pa rin po yan. At yun naman mga pangalan, hindi naman lalabas yan eh. Itong kay Vice President, kaya lumabas, alam naman natin na mga peke na pangalan eh. Naalala ko tuloy nung elementary kami. Kasi it takes time for me to realize, bastos pala itong pangalan na to, ito nga pala yung lukuhan namin nung bata kami. So parang pinaglaruan. Pero sa amin po, even if it will be subjected to audit, totoong pangalan po ng mga operatiba namin yung nandoon. Without identifying exactly kung ano yung operations para doon na po itago yung cover dahil we don't want to compromise the safety of our agents. So, Director, at 25 million pesos a month, so 300M sa loob ng isang taon. So, kalahati lamang nung pinag-uusapan. Kalahati lang po. Tsaka yun po, ginastos namin sa loob po ng isang taon. Actually, nung dumating ako, February, bali, consumed na yung confidential funds. But if you will look at the records, nag-operate pa rin kami. Hindi po pwedeng huminto yung operations ng NBI, law enforcement po ito eh. So when we get the report, pinag-uusapan po natin na a successful operation. Pero more than that yung operations namin dahil may mga operations po na we have to admit, hindi naman po nagiging successful, hindi nag-yield ng result, nakakatakbo, natitip off yung operation namin. So may gastos pa rin naman po yun. Hindi naman namin pwedeng sabihin dahil hindi ka nakapag-operate, walang success yung operation mo, hindi ka na namin babayaran. So kawawa naman po yung mga Yung ahente pong natin. OVP, yung DepEd Secretary Office, nung panahon na ginastos ang total of 600 plus M, meron po ba kayong nabalita na na-achieve, may nahuli o kung ano man? Well, mabuti, binalik nyo yung tanong na yan kasi yan yung isang reason ba't ako umalis sa PDP laban eh. Because I wrote an article objecting to OBP and DepEd having a confidential funds. Ang sabi ko, yung mga confidential funds, ilagay natin dun sa mga ahensya that needs confidential funds or intelligence fund to do their job. Ngayon, kung meron silang i-operate na kailangan nila ng intelligence or information, you coordinate with the agencies na merong mandate na ganito. So sinulat ko yan doon sa isang newspaper, tapos kinausap ako ng mga taga-PDP na ba't ako nagsulat ng ganon and they want me to speak on the opposite. Sabi ko, that is something that I cannot compromise. So I have to leave the party. Kaya ako nag-resign noon.